So isa ka rin ba sa mga nag-aalala sa mga panahon na na-miss out mo yung training mo? Kunwari, isang araw, may 2 araw or 3 araw ka na hindi ka nakatakbo, tapos iniisip mo na, hahabulin ko na lang kasi na-miss out ko yung iilang training days ko. Nasa isip mo, pag hindi ka nakatakbo ng 1 araw, 2 araw or 3 araw, bababa na yung fitness mo. Yun ba yung iniisip mo? Kasi kung ganon, pareho tayo. Pero actually, based on research, based on studies, hindi ganon yung fitness. Hindi bababa yung fitness mo sa iilang araw lang, sa 1, 2, 3 araw na hindi ka makatakbo. Around 1 to 2 weeks, magsisimulang bababa yung cardiovascular fitness mo. Kung gaano kababa, well, basahin lang natin. Base dito sa nabasa ko, yung VO2 max natin bababa ng around 4 to 10% after 2 weeks without training. So after 2 weeks pa, huwag ka munang maging atat na hahabulin mo yung mga na-miss out mo na training dahil gusto mo na mag-improve talaga. Hindi ka pa naman mawawala ng fitness or hindi pa naman ganun kalaki yung mawawala sa 2 weeks. Kung hindi naman umabot ng 2 weeks na hindi ka nakatakbo, walang problema yun. Huwag mong masyadong stress out yung sarili na maghahabol ka talaga. Gagawin mo, double run ka para lang makahabol sa mileage na aim mo. So wag ganun. So around 4 to 10% after 2 weeks ng VO2 max. After 3 to 4 weeks, yung VO2 max mo magde-decrease ng around 15%. Tapos after 2 months of inactivity, kung wala ka talagang ginawa sa 2 months, 25 to 30% yung mawawala sa aerobic fitness mo. Pero in terms of muscular strength or fitness natin, mas mabagal siyang mawala. Base dito, after 2 to 3 weeks na walang activity, minor lang yung nawawala sa ating muscular fitness or strength. Mapapansin mo lang na bumaba na talaga yung muscular strength mo after 4 to 6 weeks na inactivity. Pero pagdating sa muscular endurance, mas mabilis siya kaysa muscular strength mawala. So yun lang. So kung 1 to 2 days lang yung natigil ka sa pagtakbo, 1 to 2 days or kahit na sabihin na natin 5 days, walang problema yun. Huwag mong stress out, huwag kang masyadong magpanic. I know, marami tayong nakaka-relate nito kasi ako mismo nung nag-uumpisa pa lang, ganun din yung mentality ko. Pag meron akong na-miss out, talagang hahabulin ko. Kasi meron akong aim dati-rate na 200 kilometers per month talaga. Na ngayon, hindi ko na na-achieve ng ilang months kasi after ng December na sunod-sunod na mga takbo, mga race, na-injured ako. Tapos, yun nga, last 3 weeks ago, natapilok pa ako. So, hindi ko na-maintain yung 200 kilometers per month ko. Tapos, syempre, yung mga speed workouts ko, medyo hindi na rin ganun ka-consistent. Pero, so far naman, based sa recent, yung last month na takbo ko, I think last month, yun, yung 10K. So far naman, nag-PR pa naman ako sa 10K ko. Kahit ilang buwan akong bumaba yung mileage. Yun nga, naka 47:51 or 47 minutes ako, 51 seconds sa 10K. Kahit na mababa yung mga mileage ko at mababa yung intensity ko. Pero, yun nga, hindi naman ako totally tumigil talaga. Andun pa rin yung training ko, more on easy run na nga lang. Yun nga, again, wag niyong stress out yung mga sarili niyo kung nakatigil kayo ng around 1 to 2 days, 3 days, kahit nga 1 week siguro sa mga running nyo.